ang layunin mo. So yun po, pero yun po ang Panginoon kasi na-encourage din yung mga pamilya ni Pastor John para mag-start ulit ng masaya. Kasi ang daming member na dating hindi umaten, ngayon umaten na sila nung naandun tayo. At sana, prayer natin, magpatuloy po silang lahat. And pag-pray po natin, yung schedule po natin ay Elders Training sa Friday, March 7, 2025. Binadalasan po natin ito para matuto po ang mga elder natin ng tamang pag-uugali at tamang approach na sila po yung mga pag-disciple. Yung Paul and Timothy or Discipleship Program, ongoing po ito. Ang dami po ngayong nagkakaroon ng discipleship at po rin po ang Panginoon kasi doon po tayo tinuturuan ng God na mas lalong lumalim sa Panginoon. And March 23, Malaya Concert sa Payong. Mag-prepare po ang lahat ng mga participants. Manalangin po tayo lagi dahil ang ating pong pupuntahan doon, napakarami pong standby doon po sa Payong ng mga drug addicts. So I just pray na nawa magkaroon ng pagbabago, nawa mabuhin sila ng Panginoon. And April, yung pong BBBS natin na supposed to be pinag-pray, hindi na po natin ito gagawin kasi malaking gastusin po ito. Kasi pag nag-BBBS po tayo, buong Rizal kasali, pati sa ibang lugar pa, kailangan na po natin mag-prepare ng budget preparation, yung practice po ng concerts, saka mga gamot dapat ready na po tayo ng April papuntang Tacloban. So May 26, confirm na po, 31, 26 to 31, Malabka sa Kalimburan, 2 concert, 2 medical mission. So, mag-pray po tayo na medyo mababa yung, pero para sa lahat po ng sasama, secure na din po kahit mag-ipon tayo ng 5,000 na. Kasi nung Bicol natin, 3,000 tayo. Ngayon sasakay naman tayo sa aeroplano. So, makikita natin na kung meron mang bababang makukuhang ticket, marami pong salamat sa Panginoon. At ito din naman ay makakatulong sa gawain ng Panginoon yung mga naipon ninyo. Mag-pray lang. Matagal-tagal pa naman. At saka nakita ko, hindi kakayanin ng budget na ng church. Napakamahal po ng bilihin. Kaya nung sa pinggit namin, sabi ko, Panginoon, paano pagkakasyahin ito? Isang kainan ay umaabot ng almost 2,000. Yung kinakain natin, almusal, tanghalian at hapunan, isang kainan lang yun. Magbibigay ka pa doon, siyempre, dun sa mga nag-i-effort na nagluluto. So, kaya dapat talaga nakaready tayo. Sobrang mahal ng bilihin. Akala natin makakalibre tayo, ay makakatipid tayo doon yung sibuyas, 170 din doon sa pinamalinggera. Ang baboy, 380, 390. Sabi ko, akala ko ba pag dito sa Baguio, mura-mura ang gulay. So, nakamura lang kami nung nasa La Trinidad, pero hindi naman tayo nakapamili. Salamat pala sa Panginoon dun sa nagbigay din naman sa atin ng mga patatas at gulay. Anyway, so, ayan po, June 31st anniversary ng church. Dito lang po tayo sa church. Ito pong July, may invitation po tayo sa Palawan at gusto ko rin po makapunta doon for the purpose of makilala din yung mabisita yung 3 simbahan doon. Kaya tingnan natin kung anong possibility. At saka yung August, yan nga po sa Podong kay Pastor August Brown, pag-pray po natin. And sa December po, may nais gumamit ng prayer garden. Hindi pala sa December, sa April. So may gagamit ng prayer garden. Hindi naman tayo gagamit, kaya possible dito, possible. So, and last but not the least, yung December po ay confirm na ito yung King's Camp sa prayer garden. Okay, sa umaga po ito, dahil salamat sa Diyos, tinatawagan ko po si Pastor Ian para sa Word of God. God bless everyone. Good morning po sa bawat isa. Kung may Bible po tayo, makipagbukasan po tayo sa scripture reading natin sa Galatians 3, verse 8 to 9. At tayo pong lagi tumayo in respect sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Galatians 3, verse 8 to 9.
Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith, and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. To those who rely on faith are blessed, along with Abraham, the man of faith. Maraming salamat sa salita ng Panginoon. Kaya pisalit naman na lang, Lord, maraming salamat sa umagang ito na pinagkalagay po sa amin. Again, Lord God, we are thankful dahil tunay nga na kami nagsama-sama with God in this place. To praise you, to honor you, O Lord, at tunay nga na pag-aralan ng iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na nawa ang iyong banal na Espiritu, patuloy lagi na mangusap, magturo sa bawat isa sa amin, Panginoon. We pray, Lord, na buksan niyo po yung aming mga puso at isipan, patuloy nga ng iyong salita sa aming pag-aaral, sa aming pakikinig, ay nawa ito po ang magbago sa aming, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Transform us, Lord God, according to your Son, Jesus Christ, at tunay nga na ikaw ang madakila sa aming kalagitnaan. Tawagin po sa sinilikuran dahil tanging ang salita mo lang at ikaw ang dapat makitaas sa aming kalagitnaan. At no other God, ikaw ang makapapurihan sa aming kalagitnaan. We bless you, Lord, we honor you, we love you. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya po natin mga kapunan, maraming salamat sa Lord sa lahat ng kabutihan na naranasan natin. So okay po, salamat sa Lord. Nakabalik kami ng Benguet. And tunay nga na tagal na rin, almost 12 years, 11 years na muli namin punta ron. So salamat sa Lord kasi tapat, kung kano siya katapat sa buhay natin dito, pero hindi siya katapat sa buhay ng mga tao. So bagamat may mga dumating, may mga umalis, pero salamat sa Lord dahil faithful ang Panginoon sa kanyang simbahan sa Kapangan. And last Sunday, sa ating pagpatuloy po, tayo ipapatuloy. And last Sunday actually, aralan natin sa Genesis 12. So, siyempre, nasa series pa rin tayo. No? Nasa Genesis pa rin tayo. At napag-aralan natin sa nung last Sunday, nakita natin na tinawag si Abraham. May calling na ginawa ang Lord kay Abraham. Na siya ay nakatira sa land of the earth, sa Chaldean. Si Abraham ay tinawag ng Lord. Sabi ni Lord sa Genesis 12 verse 1, di ba? Sabi, go from your country, umalis ka dyan sa bayan mo. At pumunta ka doon sa lugar na dadalhin ko sa iyo. So may calling sa buhay ni Abraham. At hindi lang basta ordinaryong calling. No? Dahil ang Lord mismo ang tumawag, ang nag-command, ang nag-utos sa kanya. So at yung calling na to ni Lord kay Abraham ay it will affect all the generations, all the people, to the point na tayo ngayon, hanggang ngayon, ay nakikinabang dun sa ginawa ng Diyos sa buhay ni Abraham. Last Sunday, na-discuss ni John yung response ni Abraham sa calling na to ng Lord na sa Genesis 12 verse 7 to 9, sa mga naka-attend po dito, kung saan na siya isumunod sa calling ng ating Panginoon, na siya umalis sa unang sariling bayan, at syempre pumunta siya dun sa pinapagdadalhan sa kanya ng Panginoon. And somehow, sa atin din, yung the God who called Abraham is the same God who is calling us. Diba? Sabihin natin personal application. Kung yung Diyos na tumawag kay Abraham, yung time na yun, is the same God, siya rin mismo, yung may calling sa buhay ng bawat isa. So, nakakasarap sa nakakasarap sa pakiramdam na binuno yung Diyos, the timeless God na tumawag kay Abraham. Is yung Diyos din na tumatawag sa bawat isa sa atin. And alam ko, lahat tayo may iba't ibang calling, may iba't ibang areas, may iba't ibang kaparaanan, may iba't ibang, alam niyo, lahat tayo may iba't ibang calling, unique calling ng Lord. Pero lahat po yun ay ayon sa kalooban at plano ng ating Panginoon. At nawa, ang ating maging response tulad ni Abraham ay bawat isa sa atin ay sa pagtawag sa atin ng Diyos, tayo ay sumunod. So, kapigay nga natin katabi natin, sumunod ka na lang. Sumunod ka na lang. Ang pagsunod sa Lord, hindi yan sa edad, hindi yan sa kakayahan, sa kataliwan. Kahit kailan yan, nakakatawa nga, di ba? Ang Lord, gano'n mo si Abraham, tinawag siya dito, ilang taon siya? 75. So, ilang taon tayo? Gano'n mo si Abraham, 75 siya tinawag ng Lord. Pero sumunod siya. So, kung tayo 74, wala tayong karapatan na tumanggi sa calling ng Lord. Kasi si Abraham 73, di ba? Sumunod pa rin sa Lord.
At sa ating pagpapatuloy, actually, bago po tayo pumunta sa mga susunod na chapters ng Genesis, bago tayo tumuloy sa mga karanasan at buhay na at mga pinagdaanan ni Abraham, I believe napakahalaga na maunawaan po natin yung kabuuan ng calling, ng Abrahamic covenant. So, alam niyo po kung bakit. Kasi po, maraming kaganapan, kaya napakahalaga na kaya nag-allocate tayo ngayong araw na to, na pag-aralan kung hihimalin yun. Kasi napakarami pong mangyayari sa mga susunod na chapter ng Bible, sa mga susunod na books, sa mga susunod na pag-aaralan natin. Mas mauunawaan natin yung mga bagay at pangyayari kung alam natin yung Abrahamic covenant. So mas mauunawaan natin, mas maigi. Kumbaga, pag pinag-aralan natin yung mga susunod na chapter, verses, and books sa Bible, may context tayo. Ay kasi, may Abrahamic covenant. Ay kasi nangako ang Diyos. Kasi nga, maraming kaganapan at pangyayari sa Bible, sa Scripture, na lahat po yun ay dahil fulfillment nung Abrahamic covenant, nung pangako ng Diyos kay Abraham. At mas maunawaan natin yung mga susunod, yung mga pangyayari na yun, kung nauunawaan natin yung pangako ng Diyos kay Abraham. So, kunyari, example, kaya pala pinalaya ni Lord ang mga Israelita sa Egypt, di ba? Pinalaya sila sa pamamagitan ni Moses kasi dadalhin sila sa promised land. Kasi nga, pangako ni Lord yun kay Abraham. Dadalhin niya yung mga Israelites sa promised land. So, kaya pala pinapatay ng Lord yung mga kalaban ng nations na nakatira sa promised land kasi para sa Israelites yung lupa na yun. So, di ba? Minsan may mga tatanong, bakit naman kailangan patayin? Bakit kailangan? Di ba? May mga ganun tayo naririnig. Kasi nga, Abrahamic covenant. Binigay ni Lord yun sa lupa nila. At of course, hindi aalis yun. Kaya kailangan labanan mo. Taluhin nyo lahat, patayin nyo. Kasi parang sa inyo yun. Di ba? Kaya pala naging makapangyarihan ng bansang Israel o ang Juda at naging napakadami ng mga Israelite kasi fulfillment yun ng Abrahamic covenant. So mas maraming instances, maraming kaganapan, maraming pangyayari sa Bible na even in secular history, pag tinignan natin yung history natin, pag nag-aaral tayo ng history ng buong mundo, ng geopolitics, ng lahat ng pangyayari sa lahat ng bansa, makikita natin na lahat yun ay kaya pala nangyayari dahil sa Abrahamic covenant. At actually, mamaya makikita natin na kahit hanggang ngayon, yung mga nangyayari sa bansang Israel ngayon, sa Middle East, sa Gaza Strip, sa kapanahonan natin ngayon, di ba? Napaka-importante mapag-aralan natin kasi lahat yan ay part of the fulfillment ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Abrahamic covenant. So with that being said, napaka-importante na pag-aralan natin ngayong umaga, or this morning, is the Abrahamic covenant. Next slide. Abrahamic covenant, it is God's promise to Abraham. So hihimayin lang natin, no? Last Sunday, nakita natin na tinawag siya, but this time, makikita natin sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, na ang calling na yun ay, sabi ko nga, di ba, ang very special na calling pag ang Lord tumawag sa atin. Okay? Na tayo naniniwala doon? Amen. So, ang Diyos na tumawag sa iyo na sa kung ano man ang pinapagawa niya sa iyo, that is special kasi si Lord mismo ang tumawag sa iyo. Pero, isa pang maganda, napakabuti ng Panginoon. Nag-uumapaw sa kabutihan ng ating Panginoon. Alam niyo po, na sa calling na yun, na pag may pagtawag ang Diyos, if God has a calling for us, pag ang Diyos ay may may utos, may calling, may ginapagawa sa atin. Nakakatuwa po na laging may kaakibat na pangako, na pagpapala, at favor. Okay? Pag ang Diyos ang tumawag sa atin, laging may kaakibat na pangako, pagpapala, at favor. Next slide. Diba? Kaya ka lagi natin naisip na, sabi na, there is blessing in obedience. May pagpapala. Grabe, no? Grabe kabuti ng Panginoon na tayo minsan pag nag-utos tayo, gawin mo to. Wala na. Kunyari, may servant tayo o katiwala tayo. Gawin mo to, trabaho mo yan. Diba? May mga ganun tayo. Gawin mo to, trabaho mo yan. But sa Lord, hindi. Pag may pinagawa sa'yo,
nandun pa rin yung pangako niya, andun yung pagpapala niya, yung blessing niya, yung protection, yung favor. When we obey the Lord. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Lagi natin tatandaan na sa ating pagsunod sa tawag, sa calling at sa command ng ating Panginoon, laging may blessing. Okay? So again, pag sinabi po natin blessing, huwag po tayong parang pang prosperity gospel Hindi Pag sinabi natin biblical na blessing, ang ibig po niyang sabihin, lahat ng aspeto ng buhay. Okay? Huwag tayong maging kasi minsan, sa mga churches, nalilin rin parang yung culture ng blessing, pera, kayamanan, kotse, salapi, bahay. Hindi yun ang blessing. Blessing na panlupa lang yun actually. When we talk about biblical blessing, pag sinabi natin biblical na pagpapala, na blessing, lahat ng aspeto yan. Spiritual, emotional, physical, material, diba ano pa? Social, lahat ng klaseng pagpapala. Sabi nga, all the good gifts comes from God. So, yung sabihin yung blessing, holistic. Hindi lang yung isang parte na kayamanan, pera, laman ng wallet. No, hindi yun ang blessing. Ang blessing na sinasabi ng Bible, buong-buo. Hindi installment. Hindi portion lang. Pag ang Lord nag-bless, buong sa pagkatao natin. At alam niyo po mga kapatid, ano po yung pinakamahalaga, pinakamahal, pinakamagandang blessing na natanggap natin? Salvation. Amen! Di ba? Salvation. Yung kaligtasan na ini-enjoy at natamasa natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So pag sinabi natin blessing, di ba? Pagpapala at ang pinakamagandang blessing na natanggap natin ay ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Siguro na ganun kabuti si Lord, no? Na sa kanyang pagtawag sa atin may kaakibat na blessing at napakarami naging ko dahil ilang instance sa Bible na kung saan ay natotoo yung sabi ng Lord na may blessing in obedience. For example, sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ba may calling, may command? Ano yung command dyan sa Matthew 6:3? Seek ye first ang ating Panginoon. And then yung blessing, all these things na pangangailangan natin will be given unto us. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sin, ano yun? That is the call, yung command ng Lord. Kung tayo hihingi ng tawad, at tuloy nga na lalapit sa ating Panginoon at aamin na Panginoon, ako po ay nagkasala. Ano yung blessing na ibigay sa atin ng Lord? He is faithful and just and will forgive us our sins and purify all our unrighteousness. Yung pagpapala, the realm of forgiveness, pagpapala yun, blessing ng Lord. Sa 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, diba? That is a call of repentance. Magsisi kayo. Ang mga taong pinili ko, tinawag kong magsisi. Diba? That is the call of the Lord. Ano yung blessing na matatanggap natin pag ginawa natin? Then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Diba? Nakita natin na all throughout the scripture that there is blessing in obedience. Maraming beses sa Bible na pag ang Lord ang may calling, may invitation, may command, laging may kaakibat na blessing. Minsan, conditional, but most of the times, these blessings are unconditional. At may kita po natin sa Abrahamic covenant na it's an unconditional covenant na kung saan si Lord ang may calling kay Abraham at may kaakibat na blessing and favor. And again, sabi ko this covenant na to ay maapektuhan ang takbo ng kasaysayan sa Biblia. Sa mga susunod na pag-aaral natin, maapektuhan ito mula noon at hanggang sa panahon natin ngayon at kahit sa mga susunod pang panahon. Kaya sabi ko mahalaga na pag-aaralan natin ito at bigyan nilaan ng isang araw na pag-aaral. Sa Genesis chapter 12, next slide po.
Yan. So ito yung Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Nakita natin dyan na yan po yung, yung verse 10 is the actual covenant ng Lord o yung panimula, key point na Abrahamic covenant. At makikita po natin dyan sa chapter 12, verse 1 to 3, meron pong tatlong main features na ibibigay or gagawin ng Panginoon. Meron po dyan land, lupa. Pangalawa is yung nation. Pangatlo is blessing. So, nung ginawag ni Lord si Abraham, sabi niya sa kanya, di ba, umalis ka dyan sa bansa mo, sa verse 1, pumunta ka, sa ipapakita ko sa iyo, at bibigyan kita ng lupa, ng bansa, at ng pagpapala. At ito po yung gagawin ng Lord. Ito yung covenant ni Lord kay Abraham. No? And actually, nakakatawa kasi nakikita po natin dyan, merong 6 na beses na sinabi ni Lord na I will, di ba? Bilangin natin, I will, 6 na beses yan. At pag si Lord po ang nagsabi na I will, nagagawin niya, anong gagawin talaga niya? Di ba? Ginagawa talaga ni Lord. Tayo minsan, madalas, tayo pag sinabi na gagawin natin, sablay, no? Di ba? Sa bahay lang. Sige, hugasan mo yan. Tapos tulog ka na, kinabukasan, may amag na. Hindi mo na hugasan. Sige, ako bahala dyan. Ako maglalaba dyan. Diba? Gabundok na. Diba? Personal experience natin, pag tayo may sinabi, madalas din natin ginagawa. Amen? Salamat na lang sa Lord kung meron kayong, alam mo yun, may panindigan kayo sa sarili yun. Pag sinabi ko, gagawin ko, masalamat sa Lord. Pero madalas, diba, guilty tayo. Na pag sinabi natin gagawin natin, hindi natin ginagawa. Pero yun ang kakaiba, kaya yun ang kaiba ng Lord. Pag sinabi ng Lord na gagawin niya, gagawin talaga ng Panginoon. Gagawin niya talaga, the Lord will surely fulfill it. Walang makakapigil sa Kanya, walang makakaantala sa Kanya, gagawin talaga niya nun. And with that being said, makikita natin that He will bless Abraham with land, with nation, and blessing. So unang-una na sinabi ni Lord, ibibigay niya kay Abraham, next slide po. Unang-unang ibibigay niya or gagawin ng Lord kay Abraham ay God promised Abraham land, may lupa. Sabi sa Genesis 12 verse 1, the Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Kung sinabi po ni Lord kay Abraham na isanin niya yung kanyang country, ang lupain sinilangan niya, kung sa yung bayan, nangako si Lord na bibigyan siya ng lupain or lupa, nakalagay ng the land that I will show you sa Tagalog na ipapakita ko sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo. So yung pupuntahan ni Abraham na lupain, ibibigay sa kanya ng Lord. At specifically, makikita po natin sa mga susunod na chapters and books of the Bible na yung lupain na ibibigay ni Lord kay Abraham is the land of Canaan. Okay? The land of Canaan is specifically found in Middle East. At itong pangakong lupain na to ng Lord kay Abraham, ito ay literal po na lupa, ha? Ito ay literal na lupa, real estate na lupa. Totoong lupa na makikita sa mapa, may sukat, may lawak, na matatagpuan sa Middle East. Kasi po sabi sa Genesis chapter 15, next slide. Nakalagay din sa Genesis 15 verse 8 to 20. On that day, the Lord made a covenant with Abraham and said, your descendants, I will give this land from the waters of Egypt to the great river, the Euphrates, and the land of the Canaanites, Kenizzites, Kadmonites, Hittites, Perizzites, Rephites, Amorites, Canaanites, Girgashites, and Jebusites. So literal na lupa, may measurement sabi ni Lord. Mula sa tubig ng Egypt, Nile River, papunta sa river Euphrates, at sa mga lupain ito mga bayan. So, di ba literal na lupa? May iba po kasi na nag-spiritualize ito. Sabi nila, ay hindi yung binigay ni Lord, hindi lupa. Spiritual land na binigay ni Lord. No. Ito ay literal na lupa. Totoong literal na actual lupa. Actually, may picture nga ako next slide. Yan. Diba? Nilagay yan po yung sa Middle East na kung saan yung measurement, that is the promised land. So, tinuloy ko yung lupa na yan sa Middle East ngayon ay ang pinangako ng Diyos kay Abraham na ibibigay
niya sa kanya at sa buong at sa kanyang lahi sa buong Israel. Kaya nga po yung Middle East ngayon, di ba? Alam natin na Middle East ay punong-puno ng conflict, punong-puno ng gera, punong-puno ng, alam mo yun, ng paguluhan. Kasi po yung dahil ng lupa yun, that is very, sabihin natin, isa sa pinakamahal na lupa sa buong mundo. Kumbaga, kung kayo nasa real estate, that is a prime real estate. Sobrang mahal kasi napakayaman yan sa resources, sa natural heritage, sa cultural and religious history. Napakayaman ng lupain na yan. Kaya pinag-aagawan talaga yan. Pinag-aagawan niya ng mga bansa. Yung lupain na yan. Kasi nga, yan yung pangako ng Lord na lupain kay Abraham. Hindi sa Roman Empire, hindi yan ibibigay sa mga Palestinian, hindi yan ibibigay sa United Nations. Yan ay ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa descendants ni Abraham. So kung kayo po ay may gusto nyong umangkin din ng lupa dyan, sorry, hindi yan sa atin. So yan ay specifically na ibibigay ni Lord Abraham, literal, no? And sama ako sa paghahari ni Joshua, mga nila David, and all the other kings, naging pagmamayari ng Israel yung ilan sa lupain na yung kulay green. So yung Kingdom of Israel, din yung naging pagmamayari nila. Pero, hindi pa kabuuan, di ba? Ang laki-laki pa, ang promise na ng Lord. So ibig sabihin, hindi pa na-fulfill yung pangako nito ng Panginoon. Kasi ang pangako ng Lord kay Abraham, ibibigay niya ang lupa na yan sa nation ng Israel forever. Forever. Habang buhay na magiging kanila. Kasi next slide, sabi sa Genesis chapter 13, verse 15, for all the land that you see, I will give to you, kay Abraham, and to your offspring forever. Diba? Habang buhay. And of course, pag pinangako ni Lord na habang buhay niya ibibigay, ibibigay niya talaga yung habang buhay. So, since ngayon, napakaliit lang ng Israel, hindi pa sa kanila yun. Alam natin na hindi pa nangyayari. Diba? Hindi pa na-fulfill itong pangako na to. Kasi yung Israel ngayon, actually kasi laki lang yung ngayon ng halos, laki lang ng Luzon, no? Maliit lang. So, ang matindi pa, napapalibutan pa sila ng mga kaaway na bansa. And definitely, this promise ng Lord sa kanila ay hindi pa nagaganap. Kasi nga forever. Alam natin, sa new heaven and new earth, pag bumalik na ang ating Panginoong Jesus, nakakasigurado tayo na sa kanila ibibigay ni Lord yung lupain na yan. At dahil pangako yun ng Panginoon, kahit Abraham. Diba? Kahit patay na si Abraham, yung pangako ni Lord ay tutuparin pa rin niya kay Abraham. Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya nga tayo, mga kapatid, so tayo ngayon, pag nakakabalita tayo ng pagtulungan sa Middle East, sa Israel, so alam natin ngayon na kaya may conflict doon kasi nga may pangako ang Lord sa lupain. May pangako ang Lord kay Abraham na hanggang ngayon ay nagkakagulo. Dahil siyempre gusto nilang, ayaw nilang ibigay, gusto nilang sa kanila lang. At sa mga nawa, tayo ang prayer natin ay pag-pray natin, no, tayo bilang mga nakakaranas sa kapayapaan dito sa Pilipinas, but let's pray for them, for their peace. Dahil doon nga, biblical naman, nasa kanilang pagpapala ng Lord sa kanila, pinagpapala rin yung mga taong nagpapala sa kanila. Pangalawa po na ibibigay ng Lord kay Abraham at sa kanyang mga descendants is a nation or descendants, no, mga anak. Sabi sa Genesis chapter 12, verse 2, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. So, napakagandang pangako nito ni Lord. Pero yun, diba? Alam natin na si Sarai, yung asawa niya ay bao. Siguro nung pinaramis ni Lord sa kanya, tinignan niya yung asawa niya. Matanda na. Diba? Kasi 75 siya nun, yung si Sarai, 65. Pero mo 65 years old. Matanda na, tapos paog pa, di ba? Imposible na magkaroon ng anak, no? Lalo naman na magkaroon ng descendants, no, napakarami, di ba? Yung isang anak nga lang, imposible na. How much more, no? Napakadami daw na descendants. So, napaka-imposible. Pero itong pangako ng Lord, ang covenant ng Lord kay Abraham, bagamat sa mata ng tao ay imposible,
sa ating Diyos ay posible. Matthew 19, verse 26, Jesus looked at them and said, with man that this is impossible, but with God, ano daw? All things are possible. Pag sa mata ng tao, mahirap magkaanak. Si Abraham, imposible magkaanak. Imposible magkaroon ng maraming descendants. But with God, everything is possible because God's promise can defy the norms. He is the God of the impossible. Ang Diyos natin ay ang Diyos ng imposible. Diba? Actually tayo nakakaranas tayo ng mga ganong pagkakataon, diba? Na tayo nakakaranas sa mga bagay na imposible mangyari, imposible gumaling, imposible sa mata ng tao. But with God, nakikita natin na kaya niyang gawin. Posible yung mahirap dahil sa Diyos na makapangyarihan. At kung sinabi po ng Lord kay Abraham na nation, alam natin na yung pangako ni Lord kay Abraham na nation, alam natin na yun yung bayan ng Israel. Yung mga Israelita. Dahil sa magkakaroon siya ng anak, kakaroon siya ng apo sa tuhod, sobrang dadami sila to the point na hanggang ngayon actually, kung di po ko nagkakamali, nasa 15 million na sila ngayon nationwide. Pero mo in 1 month, naging 15 million. So sobrang dami na talagang kita-kita natin na this time, kumbaga, makikita natin na fulfillment ng pangako ng Lord kay Abraham na magkakaroon siya ng maraming anak. No? Sinong gusto nito ng maraming anak? Amen. Diba? Lahat tayo gusto. Lalo na siguro si Abraham, pero ako si 25 na wala pang anak. Pero mo 65 ng asawa niya, baog pa. Grabe. Napaka-imposible. Pero sa Panginoon, walang imposible. So we praise God for this promise dahil nakita natin na sa pag-fulfill ng pangako na to, di ba, itong mga tao ito, mula kay Abraham sa kanyang descendants, iikot ang story ng kasaysayan ng Biblia. Okay? Sa pag-aaral natin ng Bible, yung mga tao na to, lahat po yan ay mga Israelita. Si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses, sino pa? Si Joshua, si David, siyempre si Jesus. Diba? Lahat yan ay parte ng descendants ni Abraham. Na si Lord din naman ang nangako at magbibigay. And we praise God for these beautiful people. Bagamat yung Israel ngayon ay malayo sa Diyos, yung Israel ngayon ay mga malalayo sa ating Panginoon, pero sila pa rin ay bunga ng covenant ng ating Panginoon. So we see that this nation ay tunay nga na ipinagkaloob sa atin, sa kay Abraham, no? Pinagkaloob ng Panginoon. At isingit ko lang, interesting sabi din ng Lord, kapangako sa kanya, I will make your name great, Abraham. And of course, alam natin, ang pangalan ni Abraham, kilala natin, no? Si Abraham ay very well known in the history. Sa Jewish culture, kilala siya bilang descendant ng mga Israelites. Sa Muslim, ano rin nila, ancestor din nila si Abraham. Kasi, di ba, si Isaac, anak na Sarai, mag-Diyos pag-aaral sa susunod. Si Ishmael ay anak niya kay Hagar. And traditionally, si Ishmael ang ninuno ng mga Muslim. So, tinuin yun, the Jewish community, the Muslim community, and definitely the Christian community. Diba? Kilalang ang kanyang pangalan. So, alam natin na ang Lord ang nag-fulfill ito sa kanya. At Abraham, his name will be Abraham. Kaya nga si Carl Abraham, no? Nalakad-lakad lang yan. Pero alam natin na kahit sanggol pa lang yan ngayon, no, Carl? Sa Escali pa lang, no? Nalakad-lakad lang yan. Pero alam natin na ang Diyos na tumawag kay Abraham ay ang Diyos na imposible at may gagawin na napakalaking bagay. Pangatlo po, madali na lang natin. Pangatlo pong ibibigay ng Lord, and I believe this is, dito magkakaroon tayo ng interest. Kasi sa land, sa lupain ako, wala kami mababa natin. Sa nation, sa mga maraming anak, naku, wala rin kayong mababa natin. Pero itong blessing, doon na tayo papasok. No? Sabi sa Genesis chapter 12, verse 3, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. So
So ito pong pangako na ito ng Lord, that I will bless you, and whoever curses you, I will curse. Of course, yan po ay minana ng buong angkan ni Abraham, ng Israelites. At alam niyo po, since then na pinangako po yan ng Lord kay Abraham, hanggang ngayon, up until now, totoong-totoo po itong pangako. Na historically speaking po, yung mga nations o mga bansa na magaganda yung pagtrato o pakikitungo sa bayan o sa bansang Israel ay pinagpapala. No? Alam niyo po, actually, kaya ang US po ngayon ay very supportive sa Israel ay because of this promise ng Lord kay Abraham. The forefathers, the founding fathers ng United States of America believe in the God of Israel. Kaya di ba, kahit yung lahat ng Arab nations, lahat ng oil ng Middle East nations kalaban Israel, nandun yung US to support because they believe na sa kanilang magandang pagtrato sa bayan ng Israel ay may pagpapala. They believe in this. If they treat well, if they treat Israel well, of course, the Lord may pagpapala. At makikita rin naman natin, at yung mga nations o yung mga bansa naman na naging pangit ang pakikitungo sa Israel ay, di ba, nakita natin nasira, nawasak at nawala. Di ba? Yung Greek Empire, yung isa sa pinamakapangyariang empire sa buong mundo, nawala. Roman Empire, di ba? Nawala rin. Di ba? Yung Spain Inquisition, ano pa? Yung Poland's pogrom, and definitely si Hitler ng Germany, di ba? All of them ay nawala. Pero ninyo, nawala sila, pero Israel na gusto niya ng patayin at burahin sa mapa ng mundo. Dito pa rin. Diba? Kasi nga, yun ang pangako ng Lord eh. Pero hindi mo napaka-unti nyo, tapos sobrang dami gustong pamatay sa inyo, hindi kayo maubos-ubos. Sila yung 0.1% sa 99.9% na hindi mapatay. No, because of this blessing. Dahil sa pangako ng Lord. Lahat yan ay dahil sa pangako ng Lord, hindi sa kanila, hindi sila magaling, hindi sila malakas, hindi sila matalino. But because of the Lord, because of God na nangako kay Abraham. Diba? And even the Middle East ngayon, diba? Laging may kapuluhan na tunay nga na because of all of this ay alam natin na this is part of God's purpose sa mankind, no? So, alam natin na hindi pa tapos ang Diyos sa bayan ng Israel ngayon. Alam natin ngayon ang Israel ay sabihin na natin anti-Christ, sabihin na natin malayo sa Diyos. But we believe, naniniwala tayo sa Diyos. At dahil ang Diyos ang nangako kay Abraham, for the sake of Abraham, tutuparin niya ang pangako niya. Kahit gaano ka anti-Christ at gaano ka godless ang Israel ngayon, definitely believe na ang Diyos ay dapat kay Abraham. Amen. Kaya nga nakakalungkot po sa history kasi kahit minsan may mga Christians na galit sa Israel eh. May mga Christians tayo ngayon na they are anti-Semitism na may galit sa Israel. Sabi nila, hindi yan mga Christian ng mga Israel na yan kasi mga anti-Christ yan eh. Binuduran nga nila yung mga Christian eh. Binumura nila yung mga Christian. Yan. O yun. Pero hindi yun enough reason to hate them. Hindi yun enough reason para kamuhian mo ang mga Israelita. Actually, wala nang enough reason para kamuhian natin ng kahit sinong tao, di ba? Di ba tayo mga mananampalataya, anong kuman sa atin ng Lord? Mahalin natin yung mga unbelievers. Amen. Mahalin natin sila. Share them the gospel. Ilapit sila sa ating Panginoon. Pakita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Hudyo man sila, Hentil man sila, Pilipino man sila, ano man ang lahi nila. That is the command of the Lord sa atin. Yes. Nabagamat unbeliever sila, anti-Christian sila, but still, we are doing our part in God's fulfillment sa kanyang pangako. Whether we like it or not, gusto yun man natin o hindi, ang Diyos ay nangako kay Abraham. Kaya ang Diyos, pinili ng Lord si Abraham and ang bayan ng Israel to be part of His unfolding plan through His promise kay Abraham. At alam natin mga kapatid na ang Diyos ay ang Diyos na tumutupad ng kanyang pangako. Amen? At sigurado tayo, tutuparin niya
at walang makakabali sa kanyang pangako. Kaya nga tayo mga mananampalataya, we are praying for peace sa Israel. We are praying for peace sa Middle East. We are praying na pagkaroon sila ng totoong kapayapaan na tanging sa ating Panginoon lamang matatagpuan. Ang prayer natin, Lord, nawa ang Israel ay makilala ang ating Panginoon Jesus. Amen. Dahil yun ang plano ng Panginoon. He will bless those who bless them. He will curse those who curse them. But ngayon, ito lalo, din tayo papasok sa exciting part, no? Exciting part ng Abrahamic Covenant. Ang nakalagay po dyan, and all the peoples on earth will be blessed through you. Okay. Ang pangako ng Lord sa kanya ay nasa ipagpapalayo, hindi lang pala para sa kanya at sa bayan ng Israel. Yung pagpapala na ibinigay ng Lord kay Abraham, kumbaga siya ay si Abraham ay pinagpala ng Diyos para siya rin ay maging pagpapala sa buong mundo. Diba? Abraham was blessed, next slide, to be a blessing. Okay? So alam, sino po rin yung nag-take ng Kairos? Diba? Yeah. Very familiar tayo dyan. We are blessed to be a blessing. Amen. Ibig sabihin, pinagpala si Abraham ng Diyos para maging pagpapala. At the same way, tayo rin mga mananampalataya, pinagpala tayo ng Diyos para tayo rin ay maging pagpapala sa iba. And so, napaka-amazing na promise po na ito. No? So, again, yung blessing, akala natin, ay, bigyan ako Lord ng pera para magbigay ako ng pera sa iba. No! Again, yung pera, kaya karangyaan, mababaw na blessing yan. Ang biblical blessing ay holistic. At ang pinakamalaking blessing na natanggap natin ay kaligtasan. So, in one way or another, pwede natin sabihin na si Abraham ay naligtas. Para sa pamamagitan niya, marami ring maligtas na tao, marami mga kilala sa kaligtasan na natanggap niya. Amen. Same din sa atin. Kaya tayo niligtas ng Panginoon para ipahayag din natin sa mga tao na kapaligid sa atin yung kaligtasan na natanggap natin, yung blessing na natanggap natin. Amen. Yung blessing ng kaligtasan na natanggap natin sa Lord, we will also share it to other peoples and they will be blessed. Kaya nga napaka-amazing ng promise ito kay Abraham that we will be a blessing to all nations ay na-fulfill at naisakatuparan sa pamamagitan ng Messiah, ng ating Panginoong Hesus na nagmula sa lahi ni Abraham. So yung blessing and covenant ng Lord sa kanya ay hindi lang para sa kanya at sa Israel, kundi para sa buong mundo, in all the nations and family, para sa sangkatauhan, para sa ating lahat, para sa bawat isa dito sa atin, yung pagpapala na yun. Tignan nga natin yung mga katabi natin, biruin mo, nung nangako si Lord kay Abraham, na pagpapalain na si Abraham at magiging pagpapala din sa ibang tao. Tignan niyo yung mga katabi nyo, nasa isip ng Diyos. Diba? That through Abraham, yung katabi mong yan ay makakaranas ng pagpapala, ng kaligtasan, ng kapayapaan, pagpapala ng kapatawaran ng kasalanan, pagpapala ng kalayaan sa kasalanan. Diba? Lahat ng pagpapala holistic. Nasa isip ng Diyos na sa pagpapala niya kay Abraham, kasama tayo. Kasama tayo sa blessing na yun, di ba? Napakadakila ng Panginoon na call ng Lord kay Abraham at ang sa kanyang descendants sa mga Israel. Actually, ang Israel po ang tinawag na kauna-unahang maging missionary. Tayo ngayon, may mga missionaries tayo, may mga preachers, may mga nangangaral ng salita ng Diyos. But ang calling ng Lord sa bayan ng Israel, kung ma-realize lang sana nila yun, they are called the missionaries na maghahayag ng kaligtasan na matatagpuan sa kanilang kababayan na Messiah. Amen. Diba? Calling ng Lord sa kanila. Kaya lang, that is the calling of the Lord sa kanila. Sa pamagitan nila, they will bring blessing and the good news of salvation to all
nation. Kaya sabi ko nga before, may kita natin sa covenant na to, yung redemptive plan na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus na manggagaling kay Abraham. Kaya nga yung scripture reading po natin kanina sa Galatians 3, di ba? Verse 8 to 9, ang binasa po natin dyan ay scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith. Tayo yung mga Gentiles. Sa Bible kasi pag sinabing Jew, Hudyo. Pag sinabing Hintil, hindi Hudyo. Gentiles, tayo yun. Kapag nakakaya tayo ng Gentiles sa Bible, ako sabihin, ako to. Sa scripture foresaw that God would justify the Gentiles. Kami yun. By faith. And announce the gospel in advance to Abraham. Di ba sinabi na kay Abraham, he announced the gospel na ang kaligtasan ay ikaw ay pagpapalain at all the nations will be blessed through you. Ang kaligtasan ay makakamit sa pamagitan ng Messiah ang darating sa iyong lahi. Verse 9, so those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Sino rito may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus? Tasang kamay. Tayo ba'y naniniwala, nananalig, nagtitiwala ng ating Panginoong Jesus na tagapagligtas? Tayo ba ay nananampalataya ng ating Panginoong Jesus na pag tayo ay kinuha niya ay siya ang susundo sa atin? Amen. Ibig sabihin, we have faith. At dahil sa faith na yun ang pananampalataya ng Panginoon, we are part of the blessing. Napakalinaw ng salita ng Diyos. Hindi na natin kailangan paikot-ikutin. Na kung sino ang mananampalataya sa ating Panginoong Jesus ay maliligtas. Kita dito because of, may kita natin sa verse na yan, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, lahat ng maniniwala, Hintil ka man, Hudyo ka man, Pilipino ka man, ano ba? Bisaya ka man, Ilonggo ka man, ano mga lahi natin dito? Ilocano ka man, Kapampangan ka man, ano man, ang pinanggalingan mo. If we believe in Jesus Christ, ating Panginoong Jesus, tayo ay part ng pangako ng ating Panginoon. At ako to, sabi niya sa Galatians 3, verse 8 to 9, yung paglaganap ng salita ng Diyos, yung paglaganap ng gospel to all the nations, di ba? May kita natin po dyan na yung pagkakilala ng lahat ng nations, lahat ng tribes, lahat ng tao, all people groups sa ating Panginoon, yung pagpupuri ng lahat ng lingwahe at dialect na nagkahiwa-hiwalay sa Tower of Babel, yung paglaganap ng salita ng Diyos to the ends of the earth. Actually, ends of the earth from perspective ng Middle East, dulo, Pilipinas yun eh. Tayo na yung dulo-dulo, di ba? Australia, New Zealand, Philippines. Di ba? Yung paglaganap ng salita ng Diyos. Napakalinaw po na ito po ay a clear fulfillment ng covenant ng Diyos. Napakalinaw po na ito po ay sa katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham na lahat ng nation, kahit ang Pilipinas, maaabot ng pagpapala nito. All the nations will be blessed through him. Through Abraham, all the nations, all family, all people will be blessed dahil sa Messiah. Dahil sa ating Panginoon Jesus. Kaya nga po tayo ngayon sobrang pinagpala. We are blessed, mga kapatid. Dahil pero hindi ba layo-layo naman ng Pilipinas sa Middle East? Napakalayo, napakadaming generasyon ng pinaanan, napakadaming lingwahe, napakadaming gera, pagsubok, pasakuna, napakadaming kaharian ng naitayo at nasira. By God's sovereign grace, umabot dito sa Pilipinas ang salita ng Diyos. By God's sovereign grace, umabot sa atin yung gospel na ang ating Panginoong Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Yun, a clear fulfillment ng pangako ng Lord. Yung biggest blessing na pwede natin matanggap in this lifetime ay ang ating Panginoong Jesus. So, tignan po natin yung mga katabi natin, tignan natin yung kapatid natin sa Panginoon, tignan nyo po sila sa mata, diba? Tignan natin yung body of Christ dito sa tanan, tignan nyo yung mga mukha ng mga yan, diba? Yan po ang katibayan at katuparan ng Abrahamic covenant. Na tayo ay pinagpala na makakilala sa ating Panginoon.
pinangako ng Lord kay Abraham thousands of years ago. Yan, ito tayo na mismo katuparan at katuluhan. And then in our conclusion, sabi sa Revelation 7, verse 9 to 10, ito is a new heaven and a new earth pag ating Panginoong Jesus ay muli na bumalik. After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count. Wala daw makabilang, no? Sobrang dami. From every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb." Salamat po sa Lord sa kanyang covenant kay Abraham. Dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang ginagawa, at gagawin pa ng Diyos, tayo ay pinagpala. Tayo ay nakaranas ng pagpapala, ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Maraming salamat sa Lord dahil tayo ay binigyan niya ng pagkakataon. Actually, ito po ito toong mangyayari in the near future. At mga kapatid, biruin nyo, tayo yung magiging part tayo niyang great multitude na yan. Magiging parte tayo ng mga hindi mabilang na nation, na tribe, na people standing before the throne, before the Lamb, na nakaputing damit. So kung may magtatanong, anong suot natin sa langit? Puti. Diba? White rose. And we're holding, may hawak na palaspas sa ating mga kamay, and we are crying out in the loud voice, "Salvation belongs to God." Practicing nga natin ito, tayo pong natin ngayon sa ating pagtatapos. Let's practice this. Sigaw natin, no? Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb. 1, 2, 3. Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb. Because of God's covenant kay Abraham, ito yung pagpapala at blessing na matatanggap natin one day. Na lahat ng mananalig, maniniwala, magtitiwala at mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, every nation, every tribe, every people, every language standing before the Lord. At yan po ang isisigaw natin day and night. Pupurihin at sasambahin natin ang ating Panginoon magpakailan. Panginoon, pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa mga gamit. Maraming salamat sa katapatan ng iyong salita, O Lord. Maraming salamat sa katapatan mo, Panginoon, sa buhay ni Abraham. Maraming salamat sa covenant mo, Lord, kay Abraham. Natuloy nga, Lord God, all the nations will be blessed through you. Panginoon, maraming salamat dahil kami mismo, yung mga nakatanggap ng pagpapalang ito, Lord God. Napakalayo na panahon, napakalayo ng lugar, napakalayo ng pangyayari, Panginoon. But Lord, by your grace, umabot dito sa amin ang kaligtasan na nagmumula sa amin, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Dahil nung ikaw ay nangangako kay Abraham, nasa isip mo kami. Nasa isip po ng all the nations, kami dito sa Pilipinas, kami dito sa Tanan, ay mapagpapala sa pamamagitan ng pangako ko kay Abraham. Kaya Lord God, kami buong pusong nagpapasalamat. Habang buhay kami magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil kung nga na ito ay Diyos na naghumapaw sa kabutihang loob, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil ito ay Diyos na tunay na tumutugon at tutugon sa lahat ng iyong mga pangako. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw ang nagpala sa amin ng kaligtasan na kahit kailan kaya. Ngayon po, we will have our communion. Since first day po ng buwan ngayon, tayo po ay magkakaroon ng communion.
communion as we do the new covenant in the blood of Christ. Covenant kung saan ay inaalala natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus para sa ating kaligtasan, para tayo ay makaranas ng pagpapala na pinangako ng Diyos sa kanyang covenant ni Abraham. Tayo ay magpasiyasat sa ating Panginoon. Let's confess to our Lord and confess Him. Tayo ay magpasiyasat sa Panginoon. Na sa ating pag-alala sa kanyang ginawa sa krus, tayo ay magpalinis sa dugo ng ating Panginoong Jesus. Magpasiyasat sa Kanya. From the Lord, that which I also delivered to you. That the Lord Jesus in the night when he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me."
tinapay po na ito ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus na napako sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang ginawa, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan na sa halip na tayo ang magdusa at mamatay sa ating mga kasalanan. Siya na po ang umako para sa atin. Ginagawa po natin tuwing unang linggo ng buwan para paalalahanan tayo sa ginawa ni Kristo sa krus. Mahigit 2,000 taon na nakakaraan. Lord God, we thank you, Lord, for the body of Christ na paglubag sa krus ng Panginoon. Dahil tunay nga sa kanyang pamamagitan niya, Panginoon, naranasan namin ang totoong pagpapala na nagmumula sa iyo. Ang pagpapala ng kaligtasan at kapatawaran ng kalinisan sa aming mga kasalanan. At tunay nga, Panginoon, na hanggang habang buhay namin, Panginoon, na aalalahanin ang ginawa ng aming Panginoong Jesus sa krus hanggang kami nalubuhay. Let's break the bread and let's take it. The same way, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Ang saro po na ito ay simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus na lumanak sa krus para sa kalinisan ng ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang dugo ay nailigtas tayo sa kamatayan at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang pinambayad sa kaligtasan ng lahat ng mga mananampalataya. At sa ating pagtanggap ng tinapay at ng saro na ito, maalala natin ang katawan at dugo ni Kristo ang pinangtubo sa atin sa krus. At siyang magbibigay buhay sa ating kaluluwa sa kanyang muling pagbabalik. Panginoon, maraming salamat sa dugo ng aming Panginoong Jesus na bumalak sa krus ng Kalbaryo. Dahil tunay nga sa magitan ng kanyang dugo ay may kabayaran sa aming kasalanan. Kanyang dugo ang biling sa buo sa amin, sa bawat sa amin. Tunay nga ang kanyang dugo ang pinanglinis sa bawat sa amin. Lord, we are thankful and we are grateful for this, for the covenant in the blood of Christ na aming inaalala ang Panginoon sa umaga. Let's take a cup together. Let's pray for our brothers and sisters sa ating kanan. Pagpalain natin sila. Let's bless them. Let's pray for them. Let's also bless and pray for our brothers and sisters sa ating kaliwa. Once again, Father, we thank you, Lord, for this day that you've given us. Maraming salamat sa
araw ng pananampahan na ito na iyong pinagkaloob sa akin. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa mga kapatiran na aming nakita at nakahalubilo na kasama kami. Maraming salamat sa pag-ibig, sa katapatan, sa kapatiran na aming nararanasan sa mga isa. Maraming salamat dahil lumingan na kami ay pinapalakas mo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Pinapalakas mo kami sa pamamagitan ng aming mga kapatid sa pananampalataya at pinapalakas mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Dalangin mo namin, Lord, sa aming sandaling pag-iwahiwalay, kayo, Panginoon, ang patuloy na maghari, kumilos at mamuno sa buhay namin, Lord. Nawa, Panginoon, ikaw ay maging buhay sa buhay ng bawat isa sa amin. Tuloy nga, Panginoon, na ikaw ang maghari sa buhay namin, Panginoon. Once again, we declare that we love you, Father God, we love you, Jesus, we love you, Holy Spirit, we love one another. This is our prayer, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Salamat po tayo ng ating Panginoon. God bless po sa bawat.